hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga-OSAA, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So, natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then, ang sisisihin kami. Hindi yung nanggugulo. So, the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo na hindi nag-hearing. Di ba? Ang issue ngayon, katotohanan. Democracy is also an issue, but the issue is truth. Do you want a Senate that will cover up the truth? So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? O ba't pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Anong sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano . O yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag niyong sirain yung kanyang future. Saan ka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government, para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong OSAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin. Civil Service, sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Each House may determine the rules of its proceedings. So, kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan.
Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa bagong mga pahayag at sagot na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano dito po sa mga naunang banat nga po no, or babala or banta ni Senator Erwin Tulfo na kung mag-hearing muli itong sila Senator Marcoleta at SP Cayetano no, at Senator Pia Cayetano dito sa Blue Ribbon ay ipapa-aresto niya mga kababayan at kung hindi daw po sumunod yung usaa ay siya mismo yung magkukwelyo kay SP Cayetano at bibit-bitin niya palabas mga kababayan no, doon sa venue. At dito naman sagot ni SP Cayetano ay grabe yung kanyang mental state no mga kababayan dahil nung panahon ng martial law ay hindi po ito ginagawa daw no ng mga nakaupo noon na talagang persahan mga kababayan. Pero ngayon si Senator Erwin Tulfo ay gagawin niya or nagsalita siya ng mga ganong hindi basta-bastang mga bagay mga kababayan no, or banta na kapwa mo senador ay kakalad ka rin mo mga kababayan. At sa aking opinion no, yung mga ganun ay hindi po normal mga kababayan no, na kapwa mo senador at pareho kayong binoto ng mga milyon-milyong Pilipino at yun yung gagawin mo sa kanya, kakalad ka rin mo or bibit-bitin mo palabas, palalayasin mo kasi ikaw daw po yung or ikaw yung legit na Blue Ribbon chairman mga kababayan. Kaya hindi po ginagaranti no dito ni SP Cayetano yung mga Marines na dumalo dito sa Lunes no, kasi pinatawag niya muli itong Marines mga kababayan at yung safety nila ay hindi nga po magagarantiya dito no, sabi ni SP Cayetano dahil nga po doon sa kanyang mental state no, na chairman ka pa ng Blue Ribbon tapos magagawa mong bibit-bitin mo yung kapwa mo senador at Senate President no, palabas doon sa hearing. At paano na lang kaya dito sa mga 18 Marines mga kababayan no, or sa ibang mga witnesses na kung kaya niyang gawin yan sa malaking opisyal ng gobyerno, dito pa kaya sa mga ordinaryong Pilipino lang mga kababayan. Kaya yung safety nila ay hindi po magagarantiya at wala daw pong legal protection mga kababayan kapag dumalo itong sila Attorney Baligod no, sila former Congressman Mike Defensor at itong 18 Marines dito nga sa hearing na ipapatawag sa Lunes no ni Senator Erwin Tulfo dito sa sinasabi niyang or kini-claim nila na sila daw po yung legit no mga kababayan na Blue Ribbon committee. At ito nga mga kababayan no, marami po sila mga inilabas ngayon sa mga media mga kababayan na tama daw yung ginawa nila na yung pagpaalis nila kay Senate President Cayetano kahit 12 lang sila ay pwede daw mga kababayan. Yung nga po yung kanilang ginamit doon sa or yung sinight nila na jurisprudence no, yung Avellino versus Cuenco. At marami naman po mga abogado ang nagcontradict dyan sa kailang mga propaganda ngayon no. At sinabi nga po ni Attorney Jimmy Bundok na talagang kanila pong binibrainwash yung mga tao no, para matanggap yung kanilang mga argumento na pwede na silang magbutuhan na kahit 12 lang sila kasi hindi na po nila sinama no, doon sa bilangan itong sila Senator Jingo Estrada at si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, which is sa Constitution nakalagay nga po doon na majority of all senators. So 24 yung senator, so yung majority noon ay 13 mga kababayan. At yun nga po yung kanilang hindi na po sinunod no, kasi tinanggal na po nila itong si Senator Jingo Estrada at Senator Bato de la Rosa. At talaga namang ipinipilit nila yung mga kababayan no, marami daw mga eksperto na nagsasabi na tama yan at marami rin namang mga expert din mga kababayan no, on the other hand na talagang nagsabi na mali yung ginawa nilang pagbilang kasi talagang tinanggal na nila si Senator Jinggoy at Senator Bato de la Rosa na hindi naman po sila nag-resign no. Magagawa lang nila yan kapag nag-resign yung mga senador na yon, pero hindi po yan totoo, hindi po nag-resign sila although nakakulong lang si Senator Jinggoy at si Senator Bato ay nagtatago nga dahil hinuhuli ngayon, pero hindi po siya nag-resign no. At manatili pa rin siyang senador mga kababayan kahit nagtatago siya. At sana itong Supreme Court ay magsalita na rin no, patungkol dito mga kababayan dahil yung ginagamit nga po nila ditong dahilan yung dati ring Supreme Court decision yung 1949 ata yun, yung kay Avellino versus Cuenco nga mga kababayan, which is hindi nga po daw applicable na yun ngayon dahil 1987 Constitution na yung ating sinunod at talagang nakalagay sa Constitution no, na majority of all senators, so meaning 13 nga mga kababayan. At kaya naman ay binibrainwash talaga nila no, ang mga Pilipino, ang mga tao dito sa kanilang mga propaganda mga kababayan para magmukha silang tama. So abangan natin yan sa Lunes no mga kababayan, itong ipinatawag ni Senator Erwin Tulfo na hearing no mga kababayan. Tingnan natin kung dadalo kaya itong 18 Marines, pero nagsalita na itong si SP Cayetano na hindi niya ma-assure yung safety nga dito sa 18 Marines dahil nga kung
kung ganyan yung mental state no ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kanilang grupo, ay yun nga yung inilala ko rin mga kababayan, no, kasi malamang talaga ay gaganti si Senator Erwin Tulfo dito sa mga Marines mga kababayan sa pagdawit sa kanya dito sa pagtanggap or pagdeliver doon sa hinatiran ng mga mali-malitang pera, at ito pang di umano'y human trafficking mga kababayan. Kaya talagang gigil na gigil itong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Gigisahin nila ng husto itong mga sundalo no mga kababayan, at talagang isa pang pinangambahan ko talaga baka i-contempt nila yan mga kababayan kapag hindi nila magustuhan yung mga sagot nila dito no sa kanilang gagawin hearing. So abangan natin kung ano pang mangyayari mga kababayan sa Lunes, no, kasi dito si SP Cayetano ay giniit niya na sila yung legit, no, sila yung nasa legal na or nasa tama, no, sila yung nasa tama sa legal, sila sa constitution sila nag-base. Pero itong kabilang grupo naman ay talagang inaangkin na nila mga kababayan na hindi na daw po sila hindi na acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Talagang Senate President na daw mga kababayan, no? Yung kanyang function dito sa Senado, no, dito sa liderato ng Senado, siya na yung may hawak. At isa pa ay pinaghahawakan nila dahil sila daw po yung kinikilala, no, sila yung nirecognize ng Malacanang at ng House of Representatives, at pati na rin yung Civil Service Commission ay sila daw po yung kinikilala ng mga kababayan, no, na legit na may hawak ng liderato mga kababayan. Kaya may sagot diyan si SP Cayetano na sino ba yung nag-appoint ng civil service, 'di ba? Malacanang din. At yung Malacanang nga mga kababayan ay lantaran nga daw po yung kanilang participation, no, dito dahil sila di umano ang may control nga dito, no, sa mga NBI na pinadala doon na may mga bitbit na mga armas mga kababayan. Kung kaya ay nagkagulo, no, dahil nag-warning shots itong mga taga-USAA na pilit pumasok yung mga NBI or papunta doon sa Senate premises, kaya nag-warning shots, no, yung USAA, pero wina-whitewash nila mga kababayan at isinisi nila dito sa liderato, no, ni SP Cayetano. At para po sa aking opinion ay hindi na kailangan maging genius ka para maintindihan mo mga kababayan yung mga pangyayari, no, or mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno dito sa Senado. Itong kaguluhan na ito ay yung punot dulo lang naman talaga dito yung sa flood control mga kababayan, no, dahil nga dito sa marami palang mga malalaking opisyal ng gobyerno ang mababanggit, at yun po yung kailang iniiwasan malamang mga kababayan. Talagang kasiraan din naman po talaga, no, kung mababanggit ka dito sa katiwalian na ito, no. Pero sa ibang bansa, no, sa Japan or sa South Korea, kapag nabanggit yung pangalan mo dito mga kababayan ay talagang sobrang kahiyaan mo na yan or kahihiyan. Kaya po nagbibigti yung mga opisyalis ng gobyerno doon, no, mga kababayan. Pero dito sa ating bansa ay pakapala ng mukha, no, dito mga kababayan, walang delikadesa, no. Kung sa iba pa yan ay nagre-resign na yung madadawit pa lang mga kababayan, no. Ano pa lang yung allegation, no. Although may due process pa naman tayo ay dadaan pa naman yan sa talagang pag-hearing, pag-imbestigar, at doon sa korte sa Sandigang Bayan, doon yan magkakaalaman, no, mga kababayan. Pero ito nga, nadawit na nga yung kailang pangalan, kaya galit na galit mga kababayan ito sila ngayon. At malamang ay gaganti talaga ito. Gigisahin nila ng husto itong 18 Marines kapag dumalo dito sa kailang hearing ngayong Lunes mga kababayan. At abangan natin sa Lunes, no, kung ano pang mangyayari, kung dadalo kaya itong 18 Marines or hindi, dahil meron pong sinabi nga si SP na hindi niya magagaranti nga yung safety nitong mga 18 Marines na ito, dahil ngayon pa nga lang ay grabe yung kanyang banat, no, yung kanyang banta mga kababayan, na kakalad ka rin niya, bibit-bitin niya palabas si SP Cayetano kung magsagawa siya ng panibagong hearing, no. At kung magagawa niya yan sa malaking opisyal ng gobyerno ay magagawa niya rin yan mga kababayan sa maliliit na tao. At yun nga mga kababayan yung babala rin ngayon ni SP Cayetano doon sa 18 Marines. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa bagong mga statement ni Senate President Alan Peter Cayetano? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.